Pipe Network presents. Previously on Rewind, a throwback podcast. Isa sa pinakamaituturing talaga na phenomenal na teleseries ng GMA, and now it holds the record of the longest running daily soap opera ng Kapuso Network, o diba? At yan ang abot kamay na pangarap. So let's welcome to our show Miss Jeng de los Reyes Delgado. Isip ko parang what if yung nanay niya hindi naman matalino, pero siya super talino. Ganun lang siya nag-umpisa. Sige, kung mag-graduate siya at batang genius siya, ano bang pinakamadali para sa isang genius? Tsaka pinakapang matalinong trabaho. Alam mo yung gano'n? Correct, yes. Doktor, sige, magdodoktor siya. Ano ba yung pinakamahirap na sangay ng pagdodoktor? Neuro. Hahanapan mo talaga ng problema yung character na yun. And from that problem na naisip namin, doon bubunga yung mga other characters. Napunta siya sa mga dapat na mag-portray. Yes, actually, thank God. Mm-hmm. And napaka-crucial pa naman ng class. And now, we are back para sa part 2 ng ating Rewind Kwentuhan with Miss Jeng de los Reyes Delgado tungkol sa abot kamay na pangarap. Marami pang mga kwento, no, sa abot kamay. Like, the medical cases, how do you choose kung ano yung itatakel nyo for an episode? Not only pala the medical cases, but the conditions in the medical industry. Kasi aside from those cases, no, yung mga, di ba yung may mga nagreklamo sa ospital, tas yun nga, yung nagka-bomb threat. Hindi pala bomb threat, may bomba pala talaga. Bomba talaga. Oo. Tas yung lindol. Yung mga ganon, yung mga actual medical case talaga, kinakonsult talaga namin yan sa consultant namin. Pero, yung kung paano, dinidepende kasi namin yon sa kung anong mangyayari sa personal plot ni Annalyn at Lynette. So, kunwari, gaya ito. Actually, isa ito sa mga pinakagusto ko eh. Nung namatay si Cromwell, nung nabaril siya sa ulo, it's a medical case. So, kinonsult namin yan sa kung paano inooperahan kapag may sa utak, ganyan-ganyan. And then, at the same time, kailangang namatay din si Cromwell. And then, turns out, yung bumaril sa kanya, sinubo din sa ospital, at si Annalyn ang kailangang mag-opera. Galit na galit si Annalyn kasi nga, hindi niya natulungan yung Cromwell, yung Tito Cromwell niya. Pero kailangan kong tulungan itong taong to. Na pumatay sa tito ko na mahalaga sa buhay ko. So, paano ko to ina-navigate personally and professionally? Yon. So, yon. Yung mga ganong medical case. Yan. So, binabangga siya sa kung anong pwede pang dapat meron ding effect sa buhay ni Annalyn. Meron kaming isang medical case na PA siya. Nakalimutan ko na kasi yung artistang yun eh. PA siya ng isang beauty queen. Yeah. Very shy girl. Tapos laging nabubunggo, clumsy siya. Yung pala meron na siyang tumor sa utak. Yung kakabunggo niya, akala mo clumsy-clumsyhan lang siya. Meron na pala siyang sakit na hindi niya alam. And then dahil dun sa sakit na yon, nalaman ni Annalyn yon at inoperahan. So nag-blossom siya into something else. At the same time, ang nangyayari kasi doon, nagbo-blossom into something else si Lynette. Nagiging Lynette version 2.0 na siya. So binabangga namin nun. May isang tao dito na isang kimi-kimi, pero maganda siya. Feeling niya hindi siya maganda dahil tanga-tanga siya. Feeling niya tanga siya eh. Nung natanggalan siya ng tumor, parang bigla siyang nagkaroon ng confidence. Gusto niya nang sumali ng beauty pageant. At the same time, may nangyayari kay Lynette na blossoming din into the Lynette that she is, na corporate woman, ganyan-ganyan. So, nag-gel yung inaano namin, as much as possible, binabangga doon. Ang ganda, Miss Jeng. Ngayon ko lang na-realize yun kung bakit yan yung sabay na nangyayari. Yun. Akala ko parang gusto niya nang i-explore yung, kasi di ba yan pa nga yung may art card na bakit nandito yung benda, di ba? Bakit dito? Akala nila nagparitoke ng ilong. Pero kasi pinasok dito na siya. Hindi, non-invasive ba tawag doon? So, dito pinapasok yung aparato. If I remember it right, yung case naman sa meron kayong case na yung conjoined twins, di ba? Yeah. Tapos yan din yung season na Annalyn and Zoe. Tama ba? Yes. Oo.
May ganun eh. Basta may mga ganun. Dapat kung ano yung nakikita naming magandang medical case, dapat naka-involve or it's a reflection of what's happening emotionally and personally sa characters namin. Mhm. Yan po. How about yung Miss Jeng, yung gising siya, tas tumutugtog habang inooperahan? Ano naman yung, naalala niya ba ano yung kadikit naman nun na personal plot ni Annalyn? Meron ding something dun eh. Kasi magkapatid yun eh. So, basta involving ano din yun, involving Zoe and Annalyn. Pinagko-compete na kasi sila nun. Tapos magkasama Yeah. sila. Yan. And then it Oo. turns out, itong nagigitara, may kapatid siya. Tapos parang ayaw niya magpa-opera, pero pinipilit siya ng kapatid niya kasi kapatid niya. And then it turns out, nakikita na parang nagja-juxtapose sa relationship nilang dalawa bilang magkapatid. Ano Yes. parang, Naalala ko na. ironically, itong magkapatid, gusto nilang nagsusuportahan. Itong dalawang magkapatid naman, dapat magsuportahan sila, kaya nasa iisa silang OR, pero hindi nila magawa. So nakikita yung ganon. So, silang dalawa yun magkasama. So, kaya nagtanong yung isang kapatid, magkapatid din pala yung mag-o-opera sa amin. Wow, parehas pala tayo. Ganyan, ganyan. Kasi parang duo yung ito eh, duo na Yes. magkapatid. Eh yung isa kailangang operahan. So natatakot yung isa na, ano na yan, hindi na tayo duo. Paano, wala yun. Parang ganyan. Oo. Ano, Yun. Miss Jeng, buti yung mga cases nyo, hindi no, hindi depressing. Yung kay Cromwell lang talaga. Because kailangan naman sa kwento. Pero kasi, Okay, minsan ang expectation ko, shucks, mabubuhay ba to? Shucks, magiging successful ba to? In fairness, most of the cases that you deal with talaga, maganda yung ending. Yung kumbaga nandun pa rin mm-mm, yung germ of the story na inspirational dapat, may hope, merong mm-mm, ano. mm-mm, mm-mm, mm-mm. As much as possible naman. Ayaw naman namin pumatay every case. Sa na lang, sa yung plot, na lang, anong tawag dito? Mm, Plot mm, area na lang yung may mga namamatay. Kasi di ba yung mga ilang beses na rin may mga nasagasaan, mm, mm, who holds the mm, truth, mm, ganyan. mm. Yung mga Yun. Miss Jeng, yung mga hospital issues, paano nyo naman din yung nahugutan? Like, kunyari, of course, yung nag-walk out si Annalyn, di ba, sa isang operasyon. Tapos yung inano din yung kamay niya. Tawag dito, yung hindi siya makapag-opera. Oo, oo. Yun kasi, yun kasi, meron kasi talagang tatahaking, ano yun, consequence. Kaya namin naisip yun. Nung gusto kasing sirain ni Moira yung reputation ni Annalyn sa ospital, kasi bigla siyang bumide. Bumida siya noon eh, hindi ko alam kung bakit. Dahil kasi nakapag-opera siya ng ruptured aneurysm noon, nang siya Yeah. lang. Eh usually kapag second year resident ka, neuro resident, hindi pa talaga kaya, hindi naman sa hindi kaya, pero mas gusto na meron talagang senior. Eh hindi available nun si Ray Meneses. So in-instruct niya si Annalyn to operate on this ruptured aneurysm through phone. Ginagawa naman ng mga doktor yun eh. Pero kaya nagawa ni Annalyn bilang genius herself, ganyan-ganyan, dahil magaling na talaga siya. After that, bumida talaga si Annalyn sa buong ospital. Ito yung time na naiirita na si Moira kasi ang ganda na ng reputasyon ni Annalyn. So, paano natin sisirain ang reputasyon nito? Paano natin ibabagsak ang taong to? Ano ba ang mahalaga sa doktor? Kamay. Lalo yung nag-o-opera. So, yun. Parang si Doctor Strange, di ba? Yeah. Nasira yung kamay niya, nawala na siya ng kumpiyansa. Ito yung gusto namin gawin kay Annalyn. Ngayon, nung ginawa namin yon, gusto pa rin niyang patunayan na magaling siya kasi meron siyang record na magaling siya eh. Ayaw naman niyang maka, makapatay ng tao dahil feeling niya baka hindi niya kaya. Kasi hindi na steady yung kamay niya at that time. Naisip namin, mag-walk out na lang siya. Kaysa, ipilit niya yung gagawin niya, tapos may mangyaring hindi maganda. Parang kumbaga, risk the reputation or risk the life. Siyempre, bilang doktor, hindi niya i-risk yung life. Okay na yung masira yung reputation. Hindi naman totally nasira kasi hindi naman niya ginawa. Napatawad naman siya ni Doc Ray. Dahil din doon, nag-resign siya. Kaya Ah. kasi iniipit siya nila Moira. Tsaka ni Giselle that time na parang Yes.
Yun. So, yun yung isa sa mga, actually magandang issue din yun that na naisip that time. Eto na, sige, Ha? pupuntahan ko na Mm. ano, yung kwento lang ng mga etong characters na to, no? Yung mga additional characters, puntahan natin. Yung mga Oo. hindi mas malaki na yung characters nila kaysa sa mga regular cast members. Of course, si Giselle, si Carlos, si Doc Oo. Lyndon. So, Mm, si Doc mm. Lyndon is Ken Chad. Na actually ang ganda nung umpisa niya na parang siga, but hindi naman Oo, siga, pero like masungit. Oo. masungit, maangas siya, medyo mataas ang tingin Oo. sa sarili. Favorite Mm. plot ko yung pinagalitan siya ni Doc Katie kasi nagwala siya sa ano, nag-burst out siya sa Oo, operating room tinapon niya habang yung binavlog. yung episode niya kasi talaga is just meant for the a doctor na may morphine addiction. Hanggang dun lang. Okay. Pero parang nagustuhan ng audience yung dynamics ng away-bate, yung sungitan na dynamics ni Annalyn tsaka ni Lyndon. Na parang nagulat kami, siniship sila. Eh, hindi naman si Doc Lyndon talaga ang ka-love team niya sa show. Parang kung meron talagang sort of a ka-love team, si Reagan yun. Oo. Yun. Pero parang napansin nila yung chemistry nung dalawa. So parang, uy, parang ito parang ganyan ganyan. Kung kaya humaba rin. Kasi nagustuhan din ng audience kung paano sila. Pero syempre, binali pa rin namin yun. Kasi nga, ang original kwento talaga ni Doc Lyndon is ano talaga siya. Meron siyang ganitong problema, which is meron nga siyang morphine addiction. And then, kung paano niya i-overcome yun with the help of Annalyn. Oo. Yun. So, na-overcome naman niya with Annalyn's help. At dahil doon nag-continue yung ano nila. Kumbaga, seeming journey to love. Yan. Ano. Yes. Yung Wow. doon So, mo na describe. hindi, yun ang sasabihin ko sana eh. So, official na ba ito na merong ano, Na kaganapan kay Annalyn at kay Lyndon? hindi Sa pa kanila na talaga. mapapunta. Okay. Hindi, I can't say officially sila ang love team, hindi pa. Pero nandun na. Kasi Mhm. tinetest pa din yan kung pa. Kasi may two boys din, of course, ang Doc Yes, oo. Annalyn. Si Reagan, ang kanyang Mm-mm. forever. Ako, Team Reagan ako. Sorry, Lyndon and Harry. Ako ay Team Reagan. Kasi siya yung original. Tsaka parang Oo, with oo. the journey of the show, nakita Mm. nakita yung ano unconditional love niya for Annalyn na kahit in the beginning unrequited dahil medyo leaning Ah, towards Andre's character itong si Annalyn, 'di ba? Tapos siya nandyan lang. mm. At saka parang si Reagan yung hindi naging masama ever. Mm. Mhm. Oh my Tapos, God. si Harry naman, okay din naman siya. I mean, Oo, yun naman oo. parang, ang tingin ko naman doon is love at first sight. Sila supposedly po ni Michael Sager Oo. yan, di ba? Yung medyo ganun, yung Mm, mm, unang ano mm. pa lang, nabeta na si Annalyn. Pero syempre, mas Oo, nagtagal nga si oo. Harry dahil si Michael ay busy na sa ibang show. Charot. Oo, Di ba? actually, totoo yan. Kasi Ah, kailangan na rin siyang tanggalin. Kasi Oo. meron talaga siyang ano talaga siya sa isang show na to. Mm-mm. Ayun. So, paano ang magiging love story, Miss Jeng? Kasi nakikita ko yung reaction mo, ang ganda eh. Yung, kung paano ko binavouch si Reagan, si Harry, na medyo ano din, and then ito ang Lyndon na everyone's favorite. Let's just say meron magpo-profess din ng love, tapos meron din magkakaroon talaga ng mga major heartbreaks. Yun Aha. muna. Okay. Yun. Nako, Oo. exciting. No? Yun. And then of course, Carlos and Giselle, dalawang ano din, naging Mm-mm, pivotal mm-mm. na characters. Pero si Carlos ba, yun ang design niya talaga, Miss Jeng, that si Allen Dizon ay magtatagal sa show. Magtatagal siya dahil meron siyang hawak na secret. Yeah. Pero hindi namin in-expect na pwede pala siyang magtagal at maging ano kay Lynette. Kumbaga, ah, na maidikit siya kay Lynette, na ma-inlove siya kay Lynette. Kasi nagkaroon na naman, ito na yung, we have to prepare for another extension. So, anong mga gagawin natin? New plots. Sige, ganito na lang gawin natin. Si Carlos, painlabi natin kay Lynette. Dapat. Kasi, hindi pa rin talaga pwedeng maging sila ni, meron talagang, ang tawag sa ganon.
yung love na hindi makuha-kuha. So si Yun. Roberto Kay, tsaka si ano, si Lynette. RJ tsaka si Lynn. Kasi para yung mga tao, may yearning din talaga na parang kailan ba magtatagpo ang mga landas ninyo? Ah. Ganyan. Eh, hindi namin ginagawa yon. Kasi binibigyan namin ng conflict. Yeah. Yon. Kumbaga binibigyan ng hadlang. At saka at this point, morally speaking, hindi pa pwede, di ba? Hindi talaga. Oo. Kasi nga Oo. kasal. So, wait na lang. Kapag ganun ako. Oo. And then si Giselle, si Miss Hmm. D, ganun din ba? Maikli lang din siya supposedly and then Honestly, ano kasi sila, si Giselle tsaka si Pepe. There was a time, I don't know, hindi ko alam kung tama bang sabihin to. Nagkaroon kasi ng time na si Doc RJ, hindi namin alam kung i-exit na sa show or not. yeah, okay. Kasi because of Unbreak My Heart. Oo. So, hindi pa namin alam talaga magpapatuloy ba siya o hindi. So kung hindi mo na siya magpapatuloy, kailangan niya ng parang representation ng character niya. Let's say, patayin siya. At yun si Giselle at Pepe. Pero nagkaroon ng decision na ituloy siya sa show, so they're still there. Hindi naman namin sila naman yung patayin. Hindi naman ganun Oo. yun. Kasi Correct. naka-marry na sila sa kwento. At binibigyan namin sila ng separate na kwento at the same time. Actually, kinabahan ako kay Giselle kasi may mga ilang ano hints na, shucks, mamamatay ba siya? Shucks, tatanggalin na ba siya? Yung mga sa kotse, di ba? Yung mga fa-flatan, ganyan. Wala Oo, na oo, mangyayari. Tapos, natuwa ako na, uy, hanggang ngayon, nandito pa din siya. oo nga Kasi, eh. anong tawag dito? Siyempre si Miss D, di ba? Hindi natin sure kung may gagawin ba siyang ibang programa or pelikula. Kasi nga, Mm, bongga mm, naman si Miss D. So, wala. Ako lang naman yon mm, as a viewer. Ganun lang yung feeling mm, ko na, mm, hala, mm, mm. makailipat siya sa ibang show at patayan. Pero, sa bagay kung kay Richard Yap nga, di ba? Imagine mo, nakatapos siya ng isang teleserye. Pero, ang abot kamay na pangarap ay ongoing pa rin. Ayan. Oo, tama. Pero option yon Miss Jeng, na mamamatay si RJ kung halimbawa na naunang natapos ang abot before Unbreak. Oh, oh, yeah. Oo, pag pinatay siya, mag-iiba yung kwento eh. So, hindi siya pinatay. Ito Mm-mm. lang yung time na dinala siya sa Amerika. Yeah, yun na, Yes. na ano siya na nagkaroon siya ng amnesia yan. Mm-mm. At Yun least nga. pinanindigan niya yon, no, Miss Jeng, yung kwento niya. Mm, Kasi tama, mm, maiiba nga yung kwento. Tsaka parang wala nang masyadong saysay yung conflict. Kasi, anong tawag dito? mm, Ano na ngayon, kung illegitimate na si Zoe, wala na rin namang makakaalam. Parang ganyan. tama, tama. Okay yun naman, Mm. Miss Jeng. Personal, ano mga favorite plots or stories nyo sa Abot Kamay? May mga favorite ako, ang dami. Actually, madami. Pero meron talaga yung mga tatak na tatak. Kung maalala mo nung bata pa si Annalyn, si Heart pa siya, Yeah. may isang scene doon na ito talaga yung gustong-gusto kong napipicture ko noon pang pinitch ko siya. Yung batang tinuturuan ng math yung nanay niya sa ilalim ng kumikislap na poste. Gustong-gusto ko talaga yung visual na yon. At nakakaano siya parang, shit, ito yung kwento ng show namin. Ito yon sa isang eksenang to. Tinuturuan niya yung nanay niya noon na pinatayan sila ng ilaw. So lumabas sila. Tinuturuan niya yung nanay niya ng algebra sa poste. Yun. Gustong gusto ko siya. Kasi napaka nakakaiyak, napaka simple, napaka aspiring, napaka inspirational, napaka payak, ika nga. Yun. Correct. Napakasimpleng mag-ina na may mga pangarap sa buhay. Di ba? Pag-aalala ko siya. Hala, hanapin ko nga yan, Miss Jen. Mm-mm. Kasi, admittedly, hindi pa ako agad yung isa, hindi, kasama ako dun Mm-mm. sa mga hindi pa agad na hook ng abot Mm-mm. kamay. Ang kwento ko lang naman as a viewer ay, ang inaabangan ko nun ay Unika Iha. Kasi yun yung Oo, ganda rin naumpisahan yun. ko. Oo, 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 oo. Pero, kasi, parang medyo siesta time ko pag 2:30-ish or 2 o'clock, ganyan. So Oo. magigising ako, pauni ka iha na. Pero, Mm-mm. itong abot kamay,
Sinimulan ako niya ng theme song, yung ikaw ang aking. Ah, Tapos, nakaka-LSS na siguro mga 1 week pa lang ako nanonood nun at hindi pa buo. Inaantay ko lang talaga na matapos for the next show. Na mm. LSS na ako, kinakanta ko siya talaga tuwing mag-bumper na. Sabi ko, grabe naman, ang lakas naman ng ano nito. Tapos, yun na yung episodes na, paano na yata, yung pa-kidnap na sila, yung kikidnapin si Andre, si Kazel, tsaka si Sa Jillian bundok. sa Oo, bundok. oo. Tapos doon ako talaga na hook na shocks. Okay, exciting to ha. Mukhang bati na si si Annalyn tsaka si Mm, Zoe. So ang mm, ginawa ko mm. one ano to Sabado ng gabi na madaling araw. Minaratong ko yung mga ibang episodes. Although syempre may mga may mga forward. Pero yung mga Ah, pivotal na ah. eksena. Tapos umiiyak ako sa scenes ni Richard Yap tsaka Sino? ni Jillian. Yung mga, Oh. kasi alam mo na magtatay sila, pero hindi pa nila Ah, alam, di ba? Tapos mm, yung gustong mm. gusto ko yung doon, yung dapat magre-resign na ba si Annalyn dahil nagka-confrontation sila ni Richard Yap na parang ang dating kay RJ ay dinisrespect siya. Pero kailangan na Oo, niya bang oo. mag-opera? Basta something like that. Tapos yung kinonfront siya doon sa ospital na parang nabastusan nga sa kanya. Tapos bigla siyang finergive. Yung nagulat siya na Mm, akala niya, mm. hindi pa na magre-resign, akala niya tatanggalin na siya. Tanggalin. Oo, 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 Oo. oo. Tapos si Doc Oo. Katie din, yung nagsisimula na siya ding maging mabait nun, di ba? At that time, Mm, kay mm, Annalyn, na mm. parang, bakit mo naman kasi ganyan, si RJ, keme-keme, ganon. Mm, Tapos mm. naiiyak ako talaga. Sabi ko, galing, galing ni Jillian, tsaka ni Richard Yap. I mean, wala pang masyadong effort yung mga acting nila doon, pero Oo. yung iyak ko talagang grabe. Mm, Yung mm. nakaka-touch na, shucks, alam mo yung kwento kasi nila na magtatay, ganyan. Doon din ba, may hugot kayo, Miss Jeng? Hindi ko naman masabing may hugot ako, personally, dahil hindi Ah, naman ako iniwan ng tatay ko. Alam mo yung ganon. ah. Pero, syempre, dahil only girl ako, close ako sa tatay ko. So, meron ding, kumbaga, value din. Iba din kasi yung anak na babae sa tatay. Aha. Iba kasi basta iba siya, iba yung bond nun eh. So, in a way, nakaka-relate din, nakakaiyak din for me yung mga ganun. Lalo kapag Mm. yung absent dad, yung mga ganyan, ganyan. Isa din sa mga gusto ko yung scene na, actually pinag-usapan namin, isa rin to sa gusto ng consultant namin. Nung time na doktora na si Annalyn, naglilinis siya ng kotse. Naalala mo ba yun? Yes, Pinaglilinis siya ng yes. kotse. Tapos tinawagan siya ng nanay niya. Kasi sinasabi niya, nagsisinungaling siya din na, ay, nasa OR po ako. Pero naglilinis siya ng kotse, ganyan, ganyan. Sa OR po ako na. Hindi niya alam, si Lynette nandun, nasa labas ng ospital. Nakikita siyang nagsisinungaling, para ganyan, ganyan. Naawa siya sa anak niya. Tapos napahiya si Anne. Parang, sinabi ko pa man din, nasa OR ako. Tapos nakita niyo ako naglilinis sa kotse. Parang ganyan, ganyan. Tapos as in walang sabi-sabi. Anak, ako na yan. Ako na lang. Kinuha, si Lynette ang naglinis. For her. Nagulat si Annalyn. Hindi siya makapagsalita, naiyak na lang siya. Tapos hindi siya pinagalitan ni Lynette. Nakaiyak yung eksenang yun. Gustong-gusto din ni Miss Deno yun. Parang nung binabasa niya, parang wala namang masyadong dating. Pero nung nakita na sa TV, nakaiyak pala yun. Na nakita mo yung anak mo, biglang, ay ang taas ng tingin mo sa anak mo, di ba? Tapos nakita mo naghuhugas lang ng sasakyan. Tapos hindi mo kayang pagalitan. Kasi nga, siya rin nahihiya rin sa sarili niya. Ang ganda ng mga ganyan nyo, Miss Jeng, eh. Yung, alam nyo kung paano, talaga, i-hit yung heart. Kasi, another plot point or scene na iyak ako ng iyak din, yung nalaman na niya, natatay niya si RJ, di ba? Tapos yung Mm-mm. lang, yung nagmukmuk lang siya doon sa may, parang rooftop ba yun? Or something, basta Mm. yung area sa may fire exit ng ospital. Tapos yung pinuntahan lang siya doon ni Doc Katie. Or, hindi, mali. Yung kay Oo. Doc Katie ata sa may parking lot na ata yun eh. Tapos yung Oo. kinokonsole siya, tapos yung ang simple nung eksena, pero shocks, kasi paano nga naman if you find out such a big revelation about your life, di ba? Anong magiging reaction Mm-mm. mo? Tapos ang isa pang nagustuhan ko doon, yung hindi siya nagalit kay Lynette. Hindi lang siya umuwi agad. Mm. At medyo may tampo na hindi nagsasalita. Pero Oo. kasi di ba in a normal teleserye, ba't hindi mo sinabi yung mga ganyan-ganyan? Pero ito ang Oo, subdued oo. ng mga emosyon. No? Iniiwasan din kasi namin na magalit si Annalyn sa nanay niya. Hindi naman din dahil ayaw namin.
Pero knowing Annalyn, alam niya kasi yung hirap na pinagdaanan ng nanay niya. Oo. So, hindi niya kayang, yung mag-all out. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi naman Yes. din, alam din naman namin as a character. Nakita niya yung nanay niya, naghirap na ganito. Tapos magagalit ka dahil lang nun. So yun din ang importance ng character Bible dahil pag Oo. mga ganito, hindi maliligaw ang Mm-mm, reaction at mm-mm, action ng mga characters. mm-mm. Oo. Yan. Kung spoiled siguro siya, baka magalit siya. Kung hindi naman niya nakitang, I don't know ha, baka kung ibang circumstances, baka magalit siya. Pero knowing Annalyn na pinagdaanan, nakikita niya yung pinagdaanan na hirap ng namin. Parang hindi niya siguro ma-atin na magtampo pa ng malaki. Actually, gustong-gusto ko rin yung part na bumalik si Chang Susan at nagbago Yes! siya. Oo. Yun. Yun. Na nakakatawa pa kasi. Nakakatawa kasi si Dexter Doria, di ba? So, Yes. yun. So, Correct. Actually, mga ang ganda ganun. nga nung ginawa nyo na may ganong character naman kasi siya yung pang-balanse na, di ba sa Mm-mm. umpisa siya yung nakakagalit pero bigla nung bumalik siya, Oo. siya na yung naging comic relief nung show. Yun. Gustong-gusto ko din yung entrance si Dr. Enriquez. Yung ang haba ng linya niya, na Ah, sinasabi lang niya yung mga gusto niya, gusto niya, gusto niya, ganito gusto ko, ganito gusto ko. Parang, oh my God, doon mo naramdaman na, oh my God, shit, ibang mundo na to. Ibang mundo na talaga itong pinasukan ni Ana. ah, ah. Na parang, hindi na to, chika-chika lang. Parang ganyan. Kasi galit nai-intimidate na siya. Yes. Nare-realize niya na parang, itong mga taong to, hindi ako gusto, kahit bibo ako, kahit mabait ako. Walang halaga yung pinag-aralan ko para sa mga taong to. Nandun siya sa ganung mundo. Kasi parang, yun nga yun kasi yung karakter niya, batang-bata pa kasi siya. Na napunta sa mundo ng mga matatanda. Yeah. Parang ganun. So yun, kaya medyo immature siya, na masyado siyang impulsive mag-decide. Oo nga, it makes sense. Kasi, yun yung Mm-mm. sasabihin ko, Miss Jeng, na ang gandang ginawa niyo, yung sa kamay, na mag-oopera siya kahit injured Mm. yung kamay niya, yung ipipilit niya, di ba, just to prove something Mm. for herself. Tapos bigla niya materialize na it's wrong. At yung Mm. binigyan niya ng ganyan, hindi cookie cutter yung character na magaling lang, mabait Mm. lang. Actually, yun yung isa sa mga unang naging viral ba or parang pinag-usapan. Naalala mo yung eksenang bigla siyang sinugod niya sa bigla siyang Yes! ang tawag sa ganun, appendectomy, nang Yes. hindi niya sinasabi sa senior resident, parang ganun. Ah, ah. Ang dami nag-react na doktor noon Parang, bakit naman niya gagawin to? Bakit niya gagawin yan? Yung totoong doktor, hindi kasi nila nagigets na si Annalyn impulsive character. So, kailangan niya kasing magkamali. Kasi after that, pinagalitan talaga siya ng bongga ni Ah, Katie ah. Enriquez, di ba? Hindi pwedeng dahil Yes. gusto mo lang gagawin mo, meron tayong protocol dito. Hindi pwedeng dahil gusto mo, basta ka na lang kakabog-kabog sa OR at bigla kang magde-demand na operahan to. Hindi dapat ganon. Hindi ganon. Pero yung attitude kasi ni Annalyn, may gusto siyang patunayan palagi. Na Ah, ah. tama naman yung hula niya dun sa sakit, pero mali yung paraan kung paano niya ipinasok yung point niya. Kasi nga, bata pa siya. She's only like 17 at that time. Gusto niyang makaligtas ng tao. Pinagpipilitan niyang maliligtas to kasi tama ako dahil matalino ako. Gawin niyo to, pero mali yung paraan. Ah, Kasi ah. nga, impulsive siyang doktora. Yun yung hindi na-gets ng mga, siguro netizens, or lalo na ng mga doktor. Kasi kailangan niyang pagdaanan. Hindi naman siya 26 years old nung pumasok siya dun. Yes. 17 lang siya. Tapos ang dami niyang gustong patunayan. Kasi ang dami ang tingin sa kanya, bata lang. Eh nung Mm. nagkaroon siya ng avenue na patunayan, oh tama ako. Tingnan mo, ganito, kaya operahan. Ganyan, ganyan, ganyan. Doon siya nagsunod-sunod. Yun yung mga pagkakamali niya. At realization niya as a character Yeah. na mali yung ginawa ko, protocol-wise. Yun. At na-address yun sa show. Ang ganda. Mm-mm. Ang ganda nun, Miss Jeng. Hindi kasi tama eh. Kasi nasa Mm-mm. character nga yun ni Annalyn eh. So, I think yun nga, hindi naintindihan lang na na ito ay Mm-mm. character din. So, alam mo yun, kung may Mm-mm. ganyan din na 17-year-old na magiging doctor, Mm-mm. probably may chance na gawin niya, no, na Mm.
mas more than the practice. Yung character kasi, yung issue, di ba? Yes. Kasi Mhm. imaginein mo, all her life, pinupuri siya na magaling siya, na magaling siya, na magaling siya. Genius siya, genius siya, genius siya. Nung pumasok siya ng ospital, walang pa kayong mga tao sa kung genius Yeah. siya o hindi. Na ano siya, na-rattle yung mundo niya. Ay hindi, kailangan ko patunayan na magaling ako sa mga to. Kakapatunay niya na magaling siya, nagkakamali siya ng mga daan. So coming from that, Miss Jeng, how do you face the criticisms? So, wala lang. Nababasa naman namin yung mga yung mga comments, lalo sa YouTube tsaka sa Facebook. Tsaka meron talagang nagpa-personal message ng mga masasakit na salita. So, ayun, yun lang. Mhm. Meron namang nagpa-personal message na gusto nila yung show. Yeah. Hindi ko naman siya masyadong iniisip actually. Kasi, edi okay kung it means, lalo na yung mga nagpa-personal, kasi hahanapin talaga nila yung pangalan mo. Ipa-private message ka Ah. just to express yung naiinis sila, ganyan, 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 ganyan. Ako naman, salamat po dahil nanonood kayo ng show. Ganyan, ganyan. Hindi ko na sinasagot yung iba. At least, meron silang concern for the character. Nanonood sila ng show namin kahit papaano. At naapektuhan sila in such a way. Kumbaga, yun, dumaan sa araw nila yung show namin. Okay na ako doon. Mm. Correct. Kasi ako din, Miss J, admittedly, may mga ganyan nga, na-mention ko naman kanina, may mga ganyan din akong push and pull na, ayoko nang manood, tinigilan ko na, kasi nabibwisit na ako, ganyan. Parang hahanapin mo pa rin, yung parang kahit hindi mo Oo. panoorin ng buo, maka-curious ka pa rin, Mm-mm. ano na ba takbo ng kwento ngayon? Kasi, anong Mm-mm. tawag Mm-mm. dito? If ako nangako sa sarili ko na babalikan ko yung ending, alam naman ending na lang yung tignan ko, di ba? So, hindi ko na alam yung naging journey ng Mm-mm. character, ba't naging ganun? Tapos, maki-curious ka pa rin, lalo na ngayon na nagpasok kayo ng bagong character. Tapos, ang ganda-ganda ng Mm-mm. eksena kahapon, yung kagagahan na naman ni Moira na mga nagbigay siya ng mga regalo, di ba? Tapos, Ah, oo, oo. binutas yung sasakyan. Napanood ko sa taxi yun eh. Grabe. Ayun. At saka yun din, Miss Jeng, ang ganda, yun nga yung nakita ko dito na yung show nyo kasi is very family drama, pero talagang hindi nawawala ang signature afternoon prime Mm. flavor na Oo. pinaka-umpisa akong super na-hook ulit after nung kidnapan was yung pagsusundutan ng barbecue stick. Si Lynette at si Moira. Yung sa mata, yung biglang kinuha yung kwek-kwek ba yung kinakain ng someone, tapos kinuha para tusukin ng barbecue stick. Tapos tawa ko ng tawa kasi ang galing nilang umate. Yung talaga, yung talagang, oh my gosh, magkakasundutan ba to ng mata? Nakakaloka. Tsaka yung sa kulungan, yung sinabunutan. Ay, nako. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa. Kasi si Miss Pinky Amador, game na game din siya sa Yeah. mga ganyan. Tsaka nakakaano talaga siya. Iba talaga siya. Pag rumihistro sa TV, talagang meron kang, "Argh!" Yung parang wala pa siyang sinasabi, meron ng umiinit na yung Yes. likod mo sa inis sa kanya. Yung ganon. Mhm. So, sa artista yun eh. Style lang, actor talaga din yung magic na yun. Hindi mo rin naman, kahit tama yung isulat mo, kung hindi naman na itatranslate sa, ano. Kailan niya Ayun. naisip But, lagyan ng mga ganyan, Miss Jeng? Kasi, syempre sa ika-anim na utos, normal yun, di ba? I mean, mm, talagang yun ang design nung show. Ito kasi, nung umpisa, wala namang mga ganyan, di ba? mm, Pero, mm, yun nga, mm. nasingit-singitan pa rin at some point. Oo. Hindi, nilalagay din talaga namin yung mga ganon as much as possible. Kasi, meron din talagang audience na entertainment value na kasi yun eh. Yeah. Like yung kunwari na gaya nung nasa ano sila, nag-aaway sila sa alumni homecoming ba yon? Oo. Yan yung mga petty na away ni Moira at Lynette. Kasi benta rin naman kasi sa audience yun. Kahit ba sabihin walang nangyayari within the plot, pero yung pagsasabunin mo sila creatively, Oo. yun. Na parang in a way, nakakahook pa rin at na-entertain din sila. So, na hindi naman masyadong OA na OA na OA. Yun. Yes. Sa ika-anim Within na the ano utos pa rin. kasi, si Georgia nananalo eh. Dito, si Moira talaga lagi siya, di ba, nakakain ng ibis. Tapos siya yung nagtae doon sa Mm, 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 homecoming, mm, di mm, mm. ba?
Kaya ang galing, ang yan. ganda ng satisfaction ng audience na, Mm-mm. kala mo Oo. back to you, Moira. Oo. Yun, ganda naman din yun. So, ganun na. Hindi naman namin sinasabing perfect yung show, ha? Oo. Kasi nakikita naman na, ay, hindi to gusto, itong plot na to. So, hindi na namin Ah, masyadong. May mga ganun naman. Nakikita namin sa ratings pag bumababa. Nakikita din naman namin pag tumataas. Hindi rin naman as writers, tsaka yung mga ang naggagawa ng show namin. Hindi naman namin talaga mahuhulaan kung anong gusto ng yes. audience. In the same way na hindi naman namin na-predict na magtatagal to ng ganito kahaba. So, by stroke of luck, by fate, whatever, kung ano man. At least nagustuhan siya ng audience, na-entertain siya enough para um, bigyan kami ng platform ng management para patagalin siya. Of late, di ba naka-experience kayo ng konting slump? So, so Mm. na-arrest nyo rin yun agad? Kasi bumalik eh. Opo. Ito nga. Ito, bumabalik na siya. Ang galing eh. Sabi ko, ang Mm. bilis mag-recover ah. I mean, kasi di ba, parang at some point natatalo na kayo ng magandang dilag or minsan ng stolen Mm, life. Tapos, mm, uy, mm, nakabalik mm, na naman sila. Ang galing. Talagang hindi mm, na mm. uubusan na ano. Pero, can you recall, Miss Jeng, what was one plot na nakita niyo na, ay parang hindi ito type? Actually, itong recent na ito yata. Kasi 9 going 10 yung mga ratings. Itong, what is, bago dumating sila Moira. Kasi wala talaga masyadong kontrabida nun. Ah. Oo. Kasi merong, nung tinitaping kasi ito yung time na December nito. Tapos, um, nagbakasyon sila Zoe, tsaka si Hazel, tsaka si Miss Pinky. So talagang kailangan namin silang i-exit sa part of that script. Oo. Yun. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong nag-fly. So, at the same time, yung time din kasi na pag tumataas naman, natataasan kami minsan ng magandang, actually, part ako ng magandang dilag tsaka stolen life. Yun. Grabe. So, wala. Dead ba kayo kung sinong manalo? De masaya. Oh. Hindi naman, syempre. Masaya naman kami na nananalo din yung. Oo. Although, dahil nga hindi naman din kasi mahaba yung ng magandang dilag. Kaya nakakonsentrate talaga yung plots. Yeah. Talagang tumasakto sa matataas na plot. Na kapag mataas talaga yung nangyayari sa magandang dilag or let's say sa Stone Life, isang nangyayari lang dito is wala talagang plot mover, ganyan. Naturally talaga, magsaspike yun. Kasi yun Mhm. talaga yung pak, no? Nagpipik, Oo. kumbaga yung story. Correct. Yun. Ito, magpipik kami with Moira. With Moira's Oh, basta. exciting na. Grabe, Miss Jane. Natutuwa ako. Mm-mm. Gaano Tapos pa may ba katagal? Japan episode pa Ay, kami. akala ko nga, Miss Jane, December yan ni Ere. So, December lang siya tinape, but ngayon pa Tinip. lang ang ano. Mm-mm. Mhm. Yun. Ngayon pa lang, siguro next week ata. This coming week, hindi ako sure ha. Or next week. Basta this Mhm. January ipapalabas na yun. Leading to Ah, Moira's arrest and ano yun. taray, nakarating pa ng Japan bago magkakulungan. Oh. Yeah, oo. Sayang naman kasi yung novelty ng Japan. So, Correct. gawan mo talaga ng mataas na plot din doon. Aha. Ang galing, no? Isa yan sa And, mga gifts, Miss Jeng, ng mataas na ratings ng show na kapag out of the country, kayo pa lang yata ang yes. afternoon prime na nakakagawa yan after a very, very long time. Parang sinenovela pa yung mga huling nag-out of the country yata. Hindi, Missing Husband, nag-Dubai sila. Ay, oo nga pala. Pero kasi part yun ng ano naman eh. Plot, di Oo, ba? sabagay. Oo, sabagay. Oo, tama ka doon. Ito kasi talagang, gusto niyo mag-Japan? Sige, ganyan. Ay, saya. Yung ganon. So, very exciting ang mga magaganap. Pero, Yeah. syempre, Miss Jag, I'm sure hindi niyo pa pwedeng sabihin kung kailan magtatapos, Oh. ano? And nobody knows. Pero ako alam ko Mm-mm. na eh, charot. May nakita na ako eh, na may petsa na eh. Sabi Hindi, ko nga, totoo na kaya to? Ewan ko hindi, lang, charing. hindi mo po masasabi. Hindi masasabi eh. Pero, how do you intend to end the show? I mean, ano na lang, ano ang aabangan? I mean, kung kayo mismo, ano siguro yung magandang abangan ng audience? ano, kasi dahil nga hindi pa nabibigay yung mga big secrets namin. Siyempre, kung papunta na talaga kami sa finale,
magkakaroon na ng revelation yun with consequences. Then, magkakaroon ng mga bagong alliances. May mamamatay, yung mga ganyan. Tapos, yung mga matagal ng minimithi, maibibigay na, yung mga ganun. Yung may mga sikretong mabubunyag na, kasi pag may sikretong nabunyag, automatic, meron talagang malalaking repercussions yun. Oo. So, it's either si kay Carlos, kay Zoe, yun. Tapos, meron din kaming bagong characters na basta. Basta. Ay, hindi pa si Justin Basta. at ano to? Tonton. Hindi. Bago silang character, pero may iba pang parating. Wow! Mm-mm. Malayo pa. Hindi naman siguro malayo, pero basta. Lapit na. Pero may ending na kayo Yeah. in mind. Meron na talaga, as in, kasi lahat yan close loop yan eh. Kung paano mo dapat mabunyag na yung mga secrets ng anong mangyayari after. Yun dun lang naman yung papunta eh. So what's gonna happen to Zoe? What's gonna happen to Annalyn? Anong mga malalaman ni Annalyn kay Zoe bukod doon sa hindi siya tunay na anak? Yun. Meron pa kasing iba eh. So, Aha. kung mabubuhay pa ba si Pepe? Ang dami pang ang dami pang plot Bukas. points na nakabukas. Mhm. Meron pa ba kayo, Miss Jeng, na hindi na share na trivia about Abot Kamay while doing it, na hindi nyo lang makalimutan? Pwedeng behind the scenes, anecdote, personal kwento. May mga, naalala ko lang may eksena na na si Dr. Katie, nag-opera siya. Tapos may tinatawag siyang Ed, scalpel, yung gumagano siya. Yung tinatawag niya ay mga senior doctor talaga. Dun sa hospital. Ito yung mga first parts eh. Ito talaga yung senior consultant namin, si Dr. Ed Bongko. Siguro ako, si Doc Ed ba yun? Kasi kilala ko kasi siya dahil lagi namin nakakausap na nakatakot sa doon. Tinatawag na talaga ba yun? Ed. Ganyan, ganyan, ganyan. So, pero parang ginawa lang yung assistant doon, di ba? Tapos yun, mga ganun. Tapos yun nga, yung mga names ng mga characters na usually hango talaga din sa mga kakilala namin, mga apelido. Pinagpapalam naman namin, pero yung iba, hindi. Oo. Yung East Yun. Ridge, saka Apex. Paano nyo naisip yun? Yung East Ridge, hindi ko na maalala kung bakit yung East Ridge. Yung Apex kasi, from the pitching talaga, Apex na yon. Oh. Apex na talaga yung pangalan ng ospital. Kasi Apex bilang highest, di ba? Oo. Bilang yun. Di ba, minsan, in, yun, highest dahil pinakamatalino si Annalyn, pinakaganda. Mm-mm. So, inaano din namin. Tapos dapat walang kaparehas. So, sinerch nyo pa talaga kung meron ba talagang Apex na hospital in real life? Alam mo ako, hindi ko na maalala kung sinerge ko siya. Eto na lang, Miss Jen, of course. Your message to the fans of Abot Kamay na Pangarap who until now are still watching, waiting for the next things to unfold. Para sa mga lahat ng nanonood ng Abot Kamay na Pangarap, sa mga naiinis, sa mga nai-inspire, sa medyo nasusuya, nauumay, thank you pa rin from the bottom of our hearts kasi pinapanood nyo pa rin kami, sumusubaybay pa rin kayo, invested pa rin kayo sa mga bida namin. Gusto nyo pa rin silang magwagi, gusto nyo pa rin mainit, gusto nyo pa rin, ibig sabihin may nararamdaman pa rin kayo. Salamat po doon. Kasi we owe our show to the audience din. At nakikinig naman kami sa comments ninyo. Ina-address naman po namin. Nakikita naman namin kapag nagugustuhan or hindi nagugustuhan. Importante po ang audience din namin. Pasensya na kung medyo may mga plots kayong nakakairita na naiinis. Ganun po talaga. Kailangan po talaga munang ibagsak ang bida kasi meron talagang uptrend, downtrend na tinatawag. Babawi. Parang life lang, di ba? Hindi naman pwedeng lagi masaya, lagi namang buko. So, salamat po. Tsaka, malapit na po kayo maging masaya. Malapit na po talaga magkaroon ng, kumbaga, may ganon. Kasi si Moira, makukuha na niya yung dapat para sa kanya. Yun.
Tapos at the same time, meron kaming bubuksang mga kwento pa na nakaka-excite din at nakakadagdag tension din sa mga characters na. Very exciting. Miss Cheng, of course, thank you for granting this interview na ang dami na nating napag-usapan. Sorry, talagang na ano ko na. Record ba iba? Nakuha ko na yung oras nyo, no? Pero super thank you because syempre Abot Kamay na Pangarap is really, I guess, it's the phenomenal show of 2023 for GMA. Sige, kung one of the shows, no, talaga na grabing phenomenon yung nagawa, and congratulations kasi yun nga, ang daming nga na-entertain, and in this day and age na ang hirap ng magpa-rate sa TV, you still managed to do it. Oh my God. Yeah. Thank you so much, Miss Jeng. Thank you, TP. And with that, thank you so much sa ating mga listeners at sa mga magbabasa nito. Syempre, hitting 2 birds with 1 stone na, no? Ilabas nating podcast, isulat din natin sa website. So, sana ma-enjoy nyo at matutunan nyo rin kung ano ba ang naging kwento at hirap at sarap din nila Miss Jeng and her creative team, at least for this side, no, ng Abot Kamay na Pangarap. Thank you again, Miss Jeng, and thank you sa inyong lahat. We hope you enjoy your wine nights with you habang nagta-throwback at nagda-look back sa ating nakaraan dito sa Rewind a Throwback Podcast. Good night, everyone, and have a great day. Always be blessed and be kind.